po, Sir Hiner. Kamusta po kayo? At kamusta na po ba ito nga pong si Bagyong Maymay? Yes, maraming salamat, Bombo Frami. Magandang umaga sa iyo, magandang umaga sa lahat. Masantos siya kabosan at si kayo namin, kabalayang kung taga Pangasinan. Yes po. Sir Hiner, kamusta na po ba ang ating pong pagtaya po ng Bagyong si Maymay na ngayon nga po ay mula sa LPA ay naging tropical depression po ito. At ngayon meron po tayong isa pong bagyo na wala man po sa ating pong Philippine Area of Responsibility. Ito po nga si Bagyong Dolphina. Ano po ba ang magiging epekto po nito? Dahil parang mabagal po ang paggalaw po nito nga pong si Bagyong Maymay dito naman po sa Northern Luzon. Yes, marami. Unang-una, unahin natin itong bagyong si Maymay. Isa na po itong tropical storm. Ibig sabihin po niya na lumakas pa po ito. Nasa coastal waters pa rin po ito ng La Union. So dahil dahil tropical storm na, may mga lugar na po tayong nasa signal number 2 na and then nasa signal number 1. Kung hindi magbabago itong bilis at galaw nitong bagyong si Maymay, na kumikilos po ito, pakanluran, may kabagalan na kumikilos na pakanluran, inaasahan po natatama yung sentro nito dito po sa may La Union area. Mamaya pong gabi, mga alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, magla-landfall po yung sentro nito. So pag nag-landfall po yung sentro nito, sa susunod na mga oras, malaki na pong chance na humina ito into tropical depression. So sa ngayon po, yung mga lugar na nasa signal number 2 ay ito pong parte ng Ilocos Sur, La Union, ibang bahagi ng Benguet, southern part ng Abra, western part ng Mountain Province, northern part ng Benguet. At dito po sa Pangasinan, mayroon din pong signal number 2. Yes. Ito pong nasa lugar ng Anda, Bulinaw, Bani. Sa ngayon po, ito lamang po yung mga nasa signal number 2. Subalit habang ang bagyo pong si Maymay ay unti-unti pong lalapit dito po sa La Union, may posibilidad po na madadagdagan itong mga signal na sa signal number 2 dito po sa Pangasinan. So tabayanan po natin mamayang alas 11 yung weather bulletin na ilalabas para malaman po natin yung update. Tungkol naman po dito sa bagyong si Dolphin, nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong typhoon at malaki pong posibilidad na baka maging isang super typhoon pa po ito. Ang maganda po sa ngayon ay hindi po natin nakikita na magla-landfall po ito sa upapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, yung pinaka-worst case scenario sa ngayon ay yun pong pinaka-sentro nito ay maaari pong pumasok sa may northern tip ng borderline. Okay? Yung borderline lamang po sa northern part ang maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So wala po itong epekto sa ating bansa. Yun nga lang po, kailangan nating i-monitor ito kasi po ito po ang dahilan kung bakit ang bagyong si Maymay ay muling lalapit dito sa La Union. Dapat kasi ang bagyo ngayon, kagaya ng bagyong si Luis at si Maymay, pagkadaan po sa Northern Luzon ay diretso na po ito ng Southern China. Pero sa ngayon po, nahahatak ng bagyong si Dolphin, itong bagyong si Maymay. Kaya kung mapansin po ninyo, babalik po siya from coastal waters ng La Union and then babalik po siya sa Caloocan, papuntang Benguet. And then from there, may posibilidad na po na maging low pressure area na po ito. Kasi po, kaya po na nabanggit ko kanina, pag dumadaan po sa Caloocan ng isang bagyo, ay humihina po ito. Yun nga po, Sir Hiner, dahil parang si Bagyong Luis, biglang nag-U-turn po ito, papasok na po, tapos biglang balik po sa Pacific. At dahil po yan doon sa unang panahon. At ito pa yung hinahatak po, Sir Hiner, kung bakit po ganun po yung nagiging galaw ng mga typhoon ngayon mula sa LPA. Ito nga po nga si Maymay ay naging itong tropical storm na po, Sir Hiner. Opo, tama po yan. Yun po ang dahilan kung bakit ang bagyong si Maymay ay babalik o muling from low pressure area dito sa may coastal waters ng La Union, naging bagyo, and then nag-stationary siya. Halos hindi gumagalaw, mabayagal pa po yung galaw nito dahil po yan sa bagyong si Dolphin. Hinahatak po niya pabalik. And then ito rin ang dahilan mamaya kung bakit may chance na maging LPE ito. Bukod sa dadaan sa Caloocan, dahil sa lakas nitong bagyong si Dolphin, may chance po yan na
kasama ito sa magpapahina sa bagyong si Maymay. Sir Hiner, paano naman po nakaka-apekto po ngayon ito pong si Habagat, ang Southwest Monsoon? Dahil sa mga taga Pangasinan, mas ito pa yung kanila pong aborido po Lalo po mga pag-ulan-ulan po na dulo po nito. Ito may bagyo na given po yan. Pero yung Habagat, kamusta po ito, Sir Hiner, sa kasalukuyan po nating sama po ng panahon? Opo, ito pong bagyong, yung pong nararanasan natin mga pag-ulan dito po sa Northern Luzon at Central Luzon, epekto po ito ng bagyong si Maymay. Pero yung pong Habagat, yun naman po yung nakaka-apekto dito po naman po sa may western side ng Southern Luzon, western side ng Visayas. Yun po yung naapektuhan ng Habagat. Kasi nga po, kahit malayo itong bagyong si Dolphin, may lakas pa rin yung hatak nito sa Habagat. So sa ngayon po, dito sa Northern Luzon, may po ang nakaka-apekto sa atin. Alright. And sir, sa ngayon po ba may mga sa ganitong panahon kasi inihila po niya, hindi naman po ito tawag po natin yung magma-merge kasi, di ba? Na maging LPA. Ano yan, pupunta rin po ba yung mismong temperatura po niya doon may hila po niya hanggang mawalan na po ito as is po, Sir Hinera? Opo, tama po yan. Once na naging LPA na po ito, once na naging LPA na po itong bagyong si Maymay, unti-unti na rin po itong malulusaw. Gaya po nang nangyari sa bagyong si Luis. So from tropical depression and then naging LPA tapos nalusaw na. Nahatak na po ito ng bagyong si Dolphin. Ganon din po ang inaasahan na mangyayari dito sa bagyong si Maymay. So pagtama nito sa lupa, ihina ito from tropical storm maging tropical depression. And then tuloy na rin ito maging LPA. From there, tuloy na rin po itong malusaw at mawawala dahil po sa epekto po ng bagyong si Dolphin. Although kahit nasabihin na natin na naging LPA na to, yung kaulapan pa rin po sa Northern Luzon, sa epekto sa Northern Luzon, ay magpapatuloy pa rin po yan. So yung mga pag-ulan pong mararanasan natin, aabutin pa po yan hanggang weekend. Oo, yun nga sana po sir kung katanungan na marami po natatanong ngayon hanggang kailan po ito pang-ulan at kailan po natin makikita po itong si Haring Araw daw po, Sir Hiner. So, next week na po itong Haring Araw at masyadong marami na po yung mga labahin po natin po mga kababayan na hindi pa po natutuyuan po, sir. Yes, actually, itong bagyong, ang tinitignan ko kasi dito, bukod kay Maymay, itong bagyong si Dolphin. Kahit na nalusaw na itong bagyong si Maymay, subalit ang bagyong si Dolphin naman ay papunta pa lamang ng Taiwan, doon malakas ang epekto ng Habagat. Lalo na pag yung bagyo ay nasa pinakatuktok ng Pilipinas. So malakas yung hatak nito sa Habagat. At doon ay baka umabot pa nga ng weekend yun bago ito dadaan ng Taiwan. So pagpapatuloy pa rin po yung pag-ulan na naranasan natin. Ngayon, bagyong si Dolphin, bagyong si Maymay po yung nakaka-apekto, pero pag nawala po ito, Habagat naman po. So magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan na mararanasan natin dyan sa Pangasinan and then sa dito po sa Central Luzon. Alright. And Sir Hiner, ang ating lamang pong payo po sa ipong mga kababayan, mensahe po natin, lalo na po at ito, talagang hanggang weekend pa po ito at pati sa susunod po na araw ay makakaras pa rin po tayong mga pag-ulan-ulan po, Sir Hiner. Maraming salamat sa pagkakataon kasamang Fromy. Mga kababayan, ang bagyo pong si Maymay ay malapit na pong mag-landfall. Mamayang gabi po ay magla-landfall po ito sa may area po ng La Union. So mas malakas po ng mga pag-ulan ang mararanasan natin. Ngayong kanina pong alas 5 ng umaga, ang weather advisory po ay nasa 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang maaring maranasan. So ilang araw na pong inuulan, yung mga malaking bahagi po ng Northern Luzon, lalo ng Pangasinan, ibig sabihin yan, saturated na po yung lupa, hindi na po makapag-absorb ng tubig. So prone na po yan sa mga landslide. Idagdag mo pa yung high tide, mamayang alas 11, nasa 0.5 meters. Yung high tide na makakadagdag. So mas lalo pang tataas pa ang tubig. Kung hindi po importante yung paglabas natin sa bahay, mas mainam po na manatili na tayo sa bahay. Kung lalabas naman po tayo, magdala po tayo ng panangga sa ulan. Maging alerto po tayo. And then, abangan po natin yung mga susunod na update para makapaghanda po tayo. Magandang umaga at maraming salamat. At maraming salamat po, Sir Hiner Kitlong, ating pong weather forecaster, ang ating pong kababayan po mula dito po sa lipong lalagyan po ng Pangasinan. Maraming salamat po, Sir Hiner, at mabuhay po kayo, sir.